I give you Father Ezekiel. Okay. Of course, we begin by praying in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Immaculate Our Lady of Fatima, pray for us. In the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good afternoon po para sa ating lahat. I think there's a problem with the connection. But in any case, I was asked by Father William to share to you. I thought I would be sharing something about Fatima. Well, of course, I'll be sharing something about Fatima, something about Marianity, because her title, A Journey Rooted in Love. And I was telling myself, what would I say? You know, when you say a journey rooted in love, iba-iba yung atake. Pwedeng iba-iba yung atake na pwedeng gawin. I could recount to you the 75 years of the Church of Fatima, ang ating simbahan. Well, of course, ang hirap gawin nun because you have to research. You have to dig files, a lot of archival files, so that you would see how much has the church has grown for 75 years. So, hindi yung atake na siguro gagawin ko. Because more than me, maybe it is actually you who would have to tell the story of the 75 years, of the 75 fruitful years of the Church of Fatima. Now, baka sabihin nyo, ano gagawin ni Father kung tayo pala dapat yung magkwento? Ano gagawin ni Father sa harapan? I'll be the one to, help you, to remind you of what are the things that we need to take into account when we try to trace the history of Our Lady of Fatima. Huwag nyo na po masyadong laksan yung mic. Because, kaya nga tulad nga ng sinabi ko, more than I myself was been, for example, here in Bicol, I'm not only 8 months. 8 months of stay here in Bicol, plus yung nag-aral ako ng 3 taon, 2014 to 2017, is nothing compared to you who's been here maybe from the very beginning, maybe from the half life of the church, at least 40, 50 years of the church. Maybe kayo yung nakatingin, kayo yung nakakaalam, kayo yung mas nakakamasid kung paano unti-unting lumalago yung ating simbahan. Of course, our hope, our desire, yung ating kagustuhan ay yung paglago ng simbahan. Hindi yung dilapidation. Hindi yung pagguho. Siguro, kung meron bang moments ng pagguho, of course, there will be moments. There will be bad moments, dark times. Siguro, may mga parish priests or may mga assigned priests na hindi kasimbahin ni Father William Tan. Or siguro, mayroong mga kasamahan na, it would test really our faith. And these are part of the history of our church. So, yun yung gagawin natin. I will help you out to relieve those moments na
ma-feel natin at the end, our goal is that ma-feel natin na parte ako ng 75 taon ng simbahan namin. When you speak about journey, doon sa binigay sa aking title, ilang salita lang yan, I want to focus on journey and love, of course. When we speak about journey, it is a continuous movement of the heart toward God, guided by faith, transformed by conversion, sustained through prayer and sacrifice, and ultimately leading to holiness and eternal life. Kung susumahin natin yung sinabi ko, ang ibig sabihin lang ng journey ay paggalaw mula sa isang estado o mula sa isang lugar papunta sa panibagong lugar. And this is very important. Hindi ka pwedeng sabihin mo na, mag-journey tayo, maglakbay tayo, bago kung araw na doon ka lang sa kama. Siguro naglalakbay yung isip, pero hindi naglalakbay yung katawan. Yung paglalakbay ng simbahan, hindi ibig sabihin na yung Fatima napunta sa isang lugar and then nalipat, which could also be possible. For example, the shrine of Peña Francia, the parish and the shrine of Peña Francia, actually hindi naman doon originally. Mula sa malapit-lapit sa ilog hanggang sa naglakad-lakad papunta sa original, sa site niya ngayon, sa present site niya. But I do not know with our church here in Fatima, but journey means something of a movement. Movement because spiritually, when there is no more movement, when there is stagnancy, kapag wala na tayong nangyayari, wala nang kwenta. Hindi na siya mabuti para sa kaluluwa. That's why, in the spiritual sense, we have to grow spiritually. Growing meaning merong pagbabago. Pagbabago ng height, pagbabago ng lapad, pagbabago ng laki. And sa spiritual life, pag sinabing movement, active yung kanyang paggalaw. Hindi pwedeng stagnant. Dahil kapag stagnant na tayo, wala nang kwenta yung mangyari. Unti-unti na tayong mabubulok. Unti-unti na tayong mag-deteriorate. Kapag yung ating kaisipan bilang isang simbahan ay stagnant na, okay na kami, okay na tayo, na 50 lang tayo sa Olfa. Okay na tayo, huwag na tayo magdagdag ng ministers. Huwag na tayo magdagdag ng servants, ng mga altar servers. Hindi po pwede yun. Because we have to increase. We have to grow. We have to move. And, of course, may mga tao din na wawala. May mga tao aalis. May mga tao kailangan lumisan. May mga tao na kailangan mag-resign. And so, continuous movement is a journey. The Fatima story shows that the journey is not merely traveling from one place to another, but also an interior pilgrimage. A process of becoming the person that God calls us to be. Ano yung mga journey na yan? From simplicity to discipleship. Minsan, hindi natin inaakala. No? Minsan gano'n nag-start. No? Nag-start lang parang maganda yung simbahan. Attend kaya ako ng isang simba. Mag-attend ako ng isang Sunday. And then, the more you attend, the more you become part of the church, hindi mo na malayan, disciple ka na pala. Hindi mo na malayan na you are already being initiated in the Our Lady of Fatima Association. From fear to courage, yung mga oppositions, yung mga sufferings,
But still, even amid suffering, we remain faithful. From self-concern to self-giving, we learn to offer also our sacrifices for others. And these are part of the story ng Fatima. And also from earth to heaven. Of course, we are here on earth, but our desire, our vision must be towards heaven. Now, meron po tayong tatlo in our journey. The first is journey to conversion. The message of Fatima is an invitation to move from sin to holiness. Mary repeatedly called people to repentance and a change of heart. Isn't it that Mary asked penance, and penance? Isn't it that Mary in Fatima calling people to go back to the Lord and that people may pray for them? At Fatima, Our Lady's first call was pray, repent, and return to God. Likewise, every parish is constantly invited to conversion. Even our parish, throughout the 75 years of her existence, has become that symbol of conversion. How many people have already baptized? How many people have already turned to the Lord through confessions? You know, a parish is not simply a collection of buildings, organizations, and activities, but it is a community of sinners striving to become saints. And this is very important. Because if we do not have that in mind, that we are part of the church, not just the Fatima, hindi lang po yung Fatima dito, but the whole church is a church of sinners. Hindi po tayo, sabi nga nila, we are not a museum of saints. Of course, the triumphant church is part of our church, and composed of all the saints in heaven. But here, the militant church, the church here on earth, is a church of sinners, but not just sinners, striving to become saints. Makasalanan, pero patuloy na naghahamad ng pagbabago. Remember when during the Lent, we said that metanoia is a Greek term of pagtalikod doon sa kasalanan. Sa 180 degrees na pagtalikod sa kasalanan. And that is what the symbol of the Fatima, the symbol of our church. Hindi natin siguro mabibilang. Hindi natin siguro malalaman kung ilang tao na ba yung napagpabago ng ating simbahan. Ilang tao na ba yung nakapagkumpisal, nagbago, at muling bumalik sa Panginoon sa pamamagitan ng ating presensya, sa pamamagitan ng ating simbahan. But maybe, sa inyo pala, mismong ikaw, alam mo na you are also a fruit of that mission for conversion. Ikaw mismo, when you return to the sacraments, especially reconciliation and Eucharist, you are being a fruit of that journey to conversion. When families grow in prayer, in Christian values, mga pamilya na maagang gumising para sa iilan nating posisyon ng madaling araw, kahit po ako nakaten yan once. My Father William was in Rome. Tama ba sa Rome, Father William? I was here to celebrate the Mass, and I was able to attend the penitential walk on the morning of Wednesday.
that is in honor of St. Joseph. And I was surprised to know it was not once a month. Meron pang Thursday, meron parang thrice or ilang na yan, thrice a month ginagawa. And you see, we are not just walking, we are not just bringing the banners, but we are asking God to help us to be converted. Siyempre, yung mga pamilya, mga bata na kailangan gumising. And this, it tells us that effort, the diligent effort that we share to the church, that we share to our community. Ministries examine whether they truly serve Christ and His people. A lot of ministries in the church. And of course, at the end of each activities, we have evaluations. And we look at evaluations. Do we really serve Christ? Did we really serve the people? Or baka we are just self-serving? Baka tayo lang yung sinaserve yung ating dahilan kung bakit nagsiserve ako. Am I becoming an instrument of God for someone's conversion? You know, a lot of data shows us that people would see true conversion based on the lifestyle, based on what they see on the parishioners. Especially those who are in ministries. Isipin mo if you're part of the Olfa, for example, you are one of the leaders of Olfa, and someone would approach you, ano pong oras ang misa? Ewan ko! Sometimes, even us, we do not become instruments of God's conversion, of God's wanting people to be converted. Sometimes we become the hindrance of someone's conversions. Lalo na kung pare. Lalo na kung ikaw yung secretary mo. Lalo na kung ikaw yung nasa office. Kung hindi pa nakapagsalita yung tao, nakataas na yung kilay mo, siguro we are not serving the people. Maybe we are not serving God. Maybe we are serving ourselves. The community, of course, learns how to forgive, to reconcile, and to begin anew. That po nung aking example is not the end of everything. Kung alam natin na gano'n tayo, parang kung ano, gano'n na yata ako. Parang lahat ng lumalapit sa akin, akala ko utangan ako. Parang lahat ng Mars, ang sunod pa utang. Maybe I have to change. Kailangan kong baguhin yung aking perspective. Because we are in a community, in the church, brothers and sisters. Siguro meron talagang may kailangan. Siguro meron talagang may lalapitan. If you, nakasimba na po ba tayo lahat? If you have already went to the Mass, no? You've already heard the Gospel. Mamaya, you will hear the Gospel maybe if you attend the Mass at 6 o'clock. Jesus, in the beginning of the Gospel, looked at the people. Tinignan niyang mabuti yung mga tao. Hindi niya kagad sinabi na, pakainin, bigyan ng tulong, buhayin, paganinin. Anong ginawa muna ni Jesus? Tinignan niya muna yung mga tao. Ano bang kailangan nila? And this is very important for us as a church, for us celebrating 75 years. Because hindi lang naman tayo nag-celebrate 75 years, tapos na. No. We're celebrating the milestone because we want years more. Kailangan pa mas lumago pa ng mas marami pa sa 75.
And when we look at people, napakahalaga ng ginawa ni Jesus na pagtingin sa tao because tayo, minsan, paano tayo tumulong, we do not look at others. We look at ourselves. For example, anong sabi ni Father? Merong mga nalindol. Merong mga na biktima ng lindol sa Mindanao. Up until now, lumilindol sa Mindanao. So the parish will help. I'm sure meron na kayong nangyaring ganyan drive. And I'm sure na maraming tumulong. Pero nakatulong ba tayo o nakaperwisyo tayo? Why? Because sometimes, kailangan daw ng damit. Kumuha ng damit, kinuha yung lahat ng lumang sa aparador. Ibinigay sa parish. Pagtingin sa parish, sabi ng secretary, Father, di naman to. Father, wala nang garter to. Father, down man to. Nakatulong ba tayo? O baka naman naglinis lang tayo ng bahay natin, thinking that our charity helps the people. Remember, the gospel for today's Sunday, Jesus looked first at the people. He saw first kung ano yung pangailangan nila. Hindi siya tumingin tayo kasi problema natin. Tinitignan natin yung sarili natin. Ano ba yung sobra ko? Anong meron doon? Iba talaga yung mga delatang yan. Yung mga delata 1991 pa. 2026 na. Pwede pa yan. Sometimes, tinitignan lang natin yung sarili natin. We do not look at others. So, my dear friends, as a church journey, a parish journey in the light of conversion, let us also try to look at ourselves, at the people. Ano yung kailangan natin o kailangan nila for us to be converted? Of course, the parish should help. Of course, the church has all the means to help you, especially when it comes to spiritual conversion. Hindi lang yung parish ang tutulong, tayo rin. Pwede din tayo mag-extend ng tulong dun sa mga tao. Baka mamaya ang kailangan lang nila taong makikinig sa kanila. Baka ang kailangan lang nila or ng sister o ng brother natin, kailangan lang pala nila ng balita na maiiyakan nila. Or kailangan lang pala nila ng tao na mararamdaman nila na kasama nila sa paglalakbay. Just think, in our 75 years of existence, how are we faithful in the journey to conversion? The second is a journey of faith. The three shepherd children, Saints Francisco Marto and Jacinta Marto, and of course, Lucia dos Santos, began as ordinary children. Through the apparitions, they matured spiritually and learned to trust God's plan. Remember that faith develops through encounters with God, prayer, sacrifice, and perseverance. Ito na mahalaga. Because remember, as a church, syempre ang ating, kung pabrika tayo, ang number one nating outcome, ang number one nating na bagay na kailangan natin ginagawa is prayer. Our dialogue with God, our communion with God, our relationship with God. Remember this, na kapag okay yung relasyon mo sa Diyos, okay din yung relasyon natin sa isa't isa. Mapapansin nyo yan. How many years na tayo dito sa simbahan? Kapag hindi ka okay sa Panginoon, kapag meron kang problema sa relasyon mo sa Panginoon,
meron ding problema sa relasyon mo sa kapwa mo. Minsan, magiging apolido, minsan, mainitin ang ulo, kahit na walang dahilan. Why? Because at the very root of our faith, there is problem. Our communion with God. The three shepherd children trusted Mary's message even when they did not fully understand it. Their faith enabled them to persevere. A parish also walks in faith. Ano ibig sabihin na walking by faith? Walking even without knowing kung ano yung mangyayari. Faith is also connected with hope because hope is desiring something that is hindi natin nakikita pa or nahawakan pa. Faith is believing into something na hindi pa natin nauupa. And so a parish, a church who walks by faith, we have a lot of initiatives, for example, that begins with limited resources, uncertain outcomes, and numerous challenges. For example, well, ano bang magandang example natin dito? Maybe one of the ministries, for example, for the youth. We do not know kung anong mangyayari for our youth. But still, the church invests on the youth. Kapag kailangan pumunta sa youth encounter, you go to youth encounter. Kapag kailangan ng almusal, pakainin ng almusal. Kapag kailangan ng pagkain, palamunin kahit lugaw. And that is investment. Kahit na lugaw lang yan. That is still investment. Without even knowing kung anong mangyayari sa youth. Maybe yung iba aalis. Maybe yung iba tatanda na. Maybe yung iba magtatrabaho sa ibang lugar. Maybe yung iba, mag-aaral sa ibang bansa. But remember, we are investing on the youth, believing and hoping na kahit saan sila mapunta, dala nila yung values na meron yung church ng Pagma. And what are those? Anong values? Of course, the values of charity, the values that we are one family, the values na meron yung Filipino-Chinese community. And this is what we hope for our youth. That's why we invest on the youth. We journey in faith with the youth. The community moves forward because it trusts that God is leading the way. This journey of faith is seen when parishioners continue to serve despite difficulties. Kahit na may problema, kahit na meron tayong kaunting hinanakit, which is normal, but still, we continue to serve because we believe that we are serving God. Ito, medyo madalas to sa mga ministries. Minsan, nagkakasamaan ng loob. And for 75 years, do not tell me na walang nangyayari ganito. At meron pa rin mangyayari na ganito. But we have to remember that we are serving God. We are not serving the people. Of course, we say that we could serve also the people because we are serving God. But first and foremost, we serve God. So kahit ano pang nangyari, not unless ikaw talaga yung problema. Minsan kasi akala natin pabiktim tayo. Minsan pabiktim tayo na lagi na lang nila ako inaaway, Father, inaaway po nila ako, sinasabihan po nila ako, lagi po nila akong pinagkakaisahan. Paano hindi ka pagkakaisahan? Every Sunday na pumunta ka, yung walang suot mo, halos na spaghetti ka na. Kukunti na lang, lumpiang ubod ka na. Because sometimes, dapat malaman din natin na tayo rin yung may kasalanan. Minsan, dapat malaman natin na ako pala dapat yung mag-adjust.
minsan akala natin na pinagkakaisahan tayo without knowing na tayo pala talaga yung problema. And remember that it is a courage, it's a blessing to know kung ikaw yung problema. Because kung alam mong ikaw yung problema, you also receive the grace to change yourself. Because without knowing na ikaw yung may problema, hindi mo alam kung paano mo babaguhin. Tingnan niyo po sa kumpisal. Sa kumpisal, kung hindi ko alam na kasalanan yung ginagawa ko, why would I go to confession? Why is there a need to go to confession kung hindi ko naman pala alam na kasalanan yung ginagawa ko? And so, even in the ministries, even as a parish, as part of the member of the marriage, kung sabihin natin tayo pala yung may kasalanan, it's also a blessing. Because then we know na kailangan natin baguhin yung sarili natin. Volunteers, of course, maraming mga volunteers that generously offer their time and talents. Volunteers who volunteer. Ang problema minsan sa volunteer, hindi mo na mautusan because volunteer. Hindi mo mapagsabihan because volunteer. So, pag volunteer, ibig sabihin you're giving your time and your talent for the use of the community. So, pag sinabi sa'yo na, okay ka lang ba ng 1 to 2? Ay, hindi pwede, Father, dahil volunteer ako. Gusto ko volunteer ako, alas 5 ako dadating. Hindi mo pwedeng gano'n. In the 75 years of the church, of course, we thank all the volunteers. Because kung walang volunteers, siguro hindi kakayanin ng isang simbahan. Hindi lang ng simbahan ng Fatima. Kung lahat ay kailangang bayaran, kung lahat ay may katapat, the church really cannot withstand those things. That's why volunteers are really big part of the life of the church. But when you become volunteers, you put your life, you put your time, you put your talents for the use of the community. And that is being a volunteer. Hindi pwedeng volunteer ako, so ako ang masusunod. Hindi po. Siyempre, merong leaders, merong parish priest, merong coordinator, and we try to give what we can, especially from our time and our talents. Aside from that, the community remains united in prayer. Kaya po yung pinakamahalaga, we as journey in faith, we have to remain united in prayer. It doesn't mean na kailangan sama-sama tayo. It doesn't mean na kailangan lagi tayong alas 8, nandito ka na, ha? Paano yung may mga may sakit? Paano yung mga hindi makapunta because of things? Remember that even those absent, they could also be united in our prayers. Especially when we know. For example, I know that the parish of the church has a prayer, for example, at 3 o'clock. And so even at home, I unite myself in prayer as part of the Church of Fatima. And that is journeying in faith. Kahit na yung mga yumao, kahit na yung mga nauna na sa atin, kahit na yung mga wala na sa piling natin, we are still united in our prayer. And so we are journeying as one family, as one church in prayer. Leaders make decisions guided by the gospel rather than convenience. Of course, ito sa mga leaders, youth leaders, ministry leaders, parish. Of course, we do not make decisions based on our convenience. Hindi pwede na, gusto ko ang natin ang ating meeting Wednesday.
Wednesday, mayong office. So Wednesday, basta Wednesday ang meeting, tapos. Hindi pwede ganun. Because you are by convenience. Faith allows a church to dream beyond its limitation and to trust God's providence. Marami po siguro, in 75 years of the existence of our church, siguro merong mga ang mahilig natin, yung mga, meron tayo siguro mga natulungan, mga napag-aral, mga nabigyan ng ating providence. Siguro ngayon hindi natin alam kung nasan sila. Siguro ngayon hindi natin alam kung nakapagtapos ba sila. Siguro ngayon hindi natin alam kung naayos ba yung ating mga projects before. There will be projects that will fail. There will be projects na magiging okay. But still, failures in the projects does not mean we have to stop believing in the future. Siyempre, every failure, kailangan natin i-evaluate. Bakit ba nag-fail yung ating, for example ng project natin, piso kada late. Kada late ng member, piso ang bayad. Bakit nag-fail? Para hindi magbayad, hindi na umatin. Para hindi na magbayad, para hindi na mali, hindi na lang umatin. So, nag-fail na yung project, nag-fail pa yung ministry. So you see, sometimes we need to evaluate our projects and we begin anew. Okay. Ayaw niyo umatin. So, piso sa late, 5 piso sa absent. Tignan natin kung anong mangyari. Siyempre, ang gagawin nila, gusto ko piso lang. Late na lang. Siyempre, masama man yun. The third is a journey to suffering. Something na hindi natin gusto. Something na ayaw natin mapakinggan. The children of Fatima endured ridicule, threats, imprisonment, and even misunderstanding. Yet, they remained faithful. Ano yung pinaka-masakit doon sa storya ng 3 bata sa Fatima? That even their own family, even their own members of the family do not believe in them. Nung naniniwala yung nanay, konti yung tatay, yung pinsan, but there are a lot of people surrounding them that do not believe them. Paano kung ilagay natin yun in the parish context? Minsan, yung mga hindi naniniwala, mismong nanggagaling sa ating mga kasamahan. Mismong nanggagaling dun sa ating mga kairiba. Difficulties are not roadblocks, but can become stepping stones that bring us closer to God. The children of Fatima experienced ridicule, misunderstanding, and hardship. Yet, these sufferings became part of their path to holiness. Remember paano namatay si Saint Jacinta? Saint Jacinta Marto, who was one of the seers of Fatima, sinabihan siya ni Mama Mary na mamamatay ka alone. You will have to die alone. And that is the last offering that you give me for the atonement of sins. And Jacinta was so happy knowing na makakapagbigay pa siya ng offering through her death. And true enough, saan po siya namatay? Sa hospital. Saint Jacinta Marto died in a hospital ng mag-isa. So wala siyang bantay, walang tao, wala yung nurse because it was the wee hours of the morning. So wala siyang kasama na namatay. And that is that, di ba? Pagtanungin natin,
Parang ayaw ko namang siguro mamatay nang walang kasama. Ayaw kong mawala sa mundo na at least man lang nandyan yung mga mahal ko sa buhay. Nandyan yung brothers and sisters ko. You see, every parish experiences suffering. Every church, financial struggles, declining participations. Minsan, sabi nga sa Tagalog, para tayong mga kugon, mga dinas kugon. Pag dinas kugon, yung mga kugon, ano na yung kugon? Yung mga matataas na talahim, yung matataas na damo. Kapag yan ay natuyo sa indihan, and then, na. So, anong ibig sabihin pag sinabing dinas kugon? So, umpisa lang. So, umpisa lang magaling. Magkakaroon tayo ng cleaning drive ng simbahan. Yes! Maglinis! Siguro Monday, naglilinis. Tuesday, naglilinis. Yung Wednesday, nandun sa Mama Nangis. Nagregalo-halo na. Minsan, sa simula lang tayo magaling. There are conflicts and misunderstandings. For 75 years, there will always be conflicts, there will always be misunderstandings. Parishioners, ministries, parishioners to ministries, even the priests to the parishioners. Because remember na you cannot really satisfy everybody. You cannot please everybody. I remember I have a religious brother. He's a priest now. He's Father Charbel. He's a Lebanese. Father Charbel, Lebanese, Australian. His desire is really to please to please everyone. Ayaw niya na may kaaway. So minsan na ginagawa ko sa kanya, inaaway ko siya masarap niyang awayin kasi mamumula siya, kakausapin ka talaga niya, hindi ka niya tatantanan, kakatuhin ka niya sa kwarto, mag-usap tayo, anong problema, ganyan. Minsan niloloko ko lang siya, hindi ko talaga siya kaaway, pero minsan, gusto ko lang na maramdaman niya na, you cannot really please a lot of people. You cannot please everybody. And that goes even to the priests. That goes even to the coordinators. You cannot compromise just to please people, just to please others. Because if you try to please one, you have to please everybody. Sabi, meron na kapagsabi sa akin, this is also part of our system in corruption. Na kapag pinagbigyan mo yung isa, hindi ka na makakahindi doon sa lahat. And it starts corruption. That's why, para maiwasan natin yung corruption at our level, let us not, try to please just to please somebody. Kung ano yung batas, kung ano yung sinabi, kung ano yung pinag-usapan, yun. There could be some arrangements. For example, paano kung makapag-adoration ng alas 8 ng umaga, may pasok ba ako? Kailangan namang umabsent ako sa pasok ko. That we could arrange, but never please. Sige, gawin natin alas 8 ng gabi or whatever. But this could be arranged. We could talk about these things, pero not really to start to corrupt people. Illnesses, deaths, and family crises among parishioners. Of course, these are all part of the life. Kaya nga, diba yung simbahan, mula sa pagbinyag hanggang sa paglibing, kasama yung simbahan. From womb to the tomb, kailangan
kasama ang simbahan. And sometimes, it is part of our journey through suffering. Challenges in maintaining ministries and outreach programs. Minsan, parang wala nang nagbibigay sa outreach programs natin. Kung hindi lugaw, tsampurado. Kung hindi tsampurado, lugaw na naman. Joke. Example lang po yan, ha? Pakakot yan, ha? Parang naging totoo yata. You know, sometimes, di ba, parang nakakatakal na. Pagpatuloy pa ba natin ito? Or panahon na para itigil na? There will be challenges also in the ministries. Challenges in our programs. But remember that suffering can discourage a community. But it can also purify and strengthen it. Sabi nga nung one time, may recollection kami, no? We have to be creative. Creativity could save us. So kung araw-araw ang ulam mo ay tuyo, Monday, tuyo, Tuesday, tuyo ka pa din, pagdating ng Wednesday, yung tuyo, kainin mo naman sa kabilang dulo. Kung Monday at Tuesday, lagi ka na lang sa, sa buntot nagsisimula, sa Wednesday, ulo naman ang start. Siguro Thursday sa tiyan. You have to be creative. At least mapansin mo na iba pala yung alat kapag sa tiyan nagsimula. Iba pala yung papayak daw. May naka-experience na. Iba pala yung alat, iba pala yung sakit kapag sumingit yung mata sa ngipin ko. Para hindi tayo mabore, para hindi tayo matamarin dun sa kinakain natin. So kung lugaw ngayon, siguro sa susunod, unahin mo yung luya. Ayaw mong unahin yung manok, unahin mo yung luya. Tignan natin hindi ka mabuhayan kapag kinagat mo yung luya. It also can purify and strengthen the community. Diba ang sarap pakinggan kapag nagkwentuhan tayo na, dati nga, nung nagsimula yung simbahan, aros kaldo lang yan. Nung nagsimula yung simbahan, yung kailaw-ilaw. Diba ang sarap pakinggan na, ngayon, we are having a lot of privileges. Air-conditioned hall. Dati siguro wala pang hall. Dati siguro naka-blackboard pa, wala pang TV. And these, yung suffering ng nakaraan, purifies and strengthens the present and gives hope in the future. Of course, ayaw nating balikan. Pero, minsan, no choice tayo. For example, mawala ng kuryente. Anong gagawin natin? Alam mo, tumigil tayo. Of course, yan na. Nawala tayo ng kuryente, sabihin, kumbaga naramdaman na natin yung walang kuryente dati siguro. And so, alam na natin yung feeling. Suffering, when embraced with faith, suffering becomes an opportunity for greater solidarity, compassion. Compassion coming from the Latin terms cum patire. Patire is to suffer with, cum patire. Kung tayo mismo nakaranas in the 75 years of the life of the church, of the Fatima Church, alam natin yung hirap na dinanas natin, alam natin how to be compassionate to others. Alam natin, hindi natin pwedeng sabihin na, di ba, alam niyo po yung pinakamasakit na pwede niyong masabi sa mga taong nagsasuffer?
okay na yan. Hindi nga siya okay. Hindi nga siya okay. Huwag mong sabihan ng okay lang yan. So, huwag niyo pong sabihan na, for example, may namatay, oh, sis, okay lang yan. No. Hindi nga siya okay. Hindi siya okay. But if we have lived in the church, as we journey for 75 years, how many death, how many namatay na nakasamahan natin yung dumaan sa simbahan, we also know the pain of losing someone. And so we could compatire, we could suffer with the people. Minsan hindi naman kailangan sabihan. Minsan yung konting haplos, konting yakap, yung konting pagdamay lamang ay sapat na. Huwag mo lang sabihan na okay lang yan. Because hindi nga siya okay. Yan yung ano natin, problema natin mga Pilipino rin. Na kahit hindi naman talaga tayo okay, kamusta ka? Okay lang. Ano na pag-message, okay lang. Kahit alam natin na hindi okay. Why? Because we do not want to share our sufferings. But if we believe that we are one church, if we believe that we are one family, we share our sufferings with the people. Because the people knows how to suffer with us. So bakit ko kwentuhan ng isa, for example, alam ko naman hindi niya naranasan. Alam ko naman na hindi niya naramdaman. At alam ko naman wala siyang may tutulong sa akin. So, sometimes we try to keep our suffering. But it should not be for a church, for a family, for a community. A parish grows not only through its successes, but also through the process it carries together. Hindi lamang sa success, bagong pintura ang simbahan. May bago tayong santo. May bago tayong building. May bagong paro. Pero yung iba nakapa. Iba ayaw. Iba naiyak. But even in the process, may problema tayo. Nawawalan tayo ng ganito. Kulang tayo ng ganito. Kailangan natin ng ganito. Hindi lang po pera yun. Hindi lang material na bagay. Paano kung kulang tayo ng tao? Kailangan natin ng volunteer. Nawawalan tayo ng mga bata. So you see, the parish grows not just in the successes, but also in the process. It carries together as one parish. Hindi lang dapat si Father William lang yung nagbibitbit ng cross. Maawa kayo, may problema na sa mata, siya pa yung nagbibitbit ng cross. So kailangan tulong-tulong tayo dun sa pagbibitbit ng cross. Minsan hindi mo kailangan magbigay ng tulong. Minsan yung mismong dasal, yung mismong presensya, yung mismong pagkamiyembro ng simbahan ay sapat na. Hindi naman hinihiling ng oops, may cross tayo, 1,000. Oops, 500. Hindi mo ganun. Your prayers are more than enough to carry the crosses that the parish, the church is carrying. And we carry it all together. The next, ito medyo mabilisan na po tayo dahil ang oras natin, kakain pa tayo ng lugaw. Ay, napansin na ba? Medyo nag-upgrade. So, mamaya kainin ko na lahat carrot. Carrot mo. Para creative naman. So, aside from journey, we also rooted a journey in conversion, in faith, and in suffering. We have
of course, of Our Lady. A theocentric love, meaning centered to God. Remember na yung ating pagmamahal, ilang beses na po tayo nag-celebrate. Sacred Heart of Jesus. Kahapon, Immaculate Heart of Mary. Sabi nila, next Wednesday is the most chaste heart of Joseph, although wala naman sa liturgy. You see, we have celebrated a lot of hearts. But what is it telling us? Ibig sabihin, pinapaabot sa atin ang simbahan na tignan din natin yung ating mga puso. Tignan natin kung anong nasa loob ng ating mga puso. Baka Diyos pa ba yung nasa loob ng ating mga puso? O baka hindi na Diyos? Baka listahan ng utang ang nandyan. O listahan ng mga kailangan mong bilhin. O listahan ng kailangan mong ayusin. Baka hindi na Panginoon yung nasa gitna ng ating mga puso. Authentic love begins with putting God at the center of our lives. And lahat yun would fall into their proper places. Yung mga sabi ni Jesus, love God, love your neighbor, and then yun lang. Wala na. This love should be expressed through prayers. Huwag natin kalilimutan that as a church for 75 years, it is a church built on faith, built on prayer. Wala nang iba. But it is a church built on that communion with God. Prayer is an act of love. We spend time with those whom we love. Also, it is sacrificial. And a sacrificial. True love is not merely emotional. It is willing to give, to sacrifice, and to serve. Kasama po sa Ebanghelyo sa araw na ito, sabi ni Jesus na, the harvest, there's a lot of harvest, but the laborers are few. So you look at our parish, you look at our church for 75 years, ilan na yung ating na-produce na bapasyon, ilan na yung mga nakapagpakasal, ilan na yung mga mabubuting nanay at mabubuting tatay. These are all part of the vocations. Hindi sinabi ni Jesus na konti na lang yung trabahador. Magsipag-yes kayo sa tawag ng Panginoon. No. Jesus said, ask the Father for the laborers. You pray to the Father for the laborers. Meaning, sa dasal pa rin. Babalik pa rin tayo sa dasal. Ito yung isa sa mga pinakamahirap siguro, love for sinners. Remember that in Fatima, Our Lady wants repentance. Not because, hindi ibig sabihin na gusto natin, mahal natin yung mga makasalanan, hinahayaan natin na sila yung magkasala. Iba po yun. Hindi po ito yung pagmamahal ng mga makasalanan. Yung pagmamahal sa makasalanan, yung ating desire for them to repent, for them to be converted. Kasi kung hindi natin sila mahal, na katulad niyan, baka mahal na natin sila, baka mahal natin yung pagkakasala, hindi yung makasalanan. Sabi nga nila, let us always try to separate sinners and sins. Yung mga sinners, pwede pang magbago. Tayo, pwede tayong magbago. But the sins, of course, we have to abolish. The last one is that love must bring peace. Fatima's message repeatedly called for prayer and conversion as the path to peace. Prayer and conversion as path to peace. Love of God and neighbor creates peace
peace in hearts, sabihin sa atin, in our families, in our communities, and in our nation. Huwag nating kalimutan na if we want to become instruments of peace, dapat nagsisimula sa atin. Huwag tayong dasal lang ng dasal. Nandito, for example, sabihin natin, magdasal tayo because kailangan natin may gera sa Middle East. Lord, huwag po sanang mag-gera. Matigil po sana ang gwera. Pagdating sa bahay, yung bibig, parang misa. Kayo, hapos kayo. Pag wala, dito wala bahay. Kalat-kalat dito. Kapla ko. Mismo sa bahay, may gwera. Mismo sa puso natin, may gwera. So bago tayo humiling ng kapayapaan para sa simbahan, para sa gwera, para sa lahat, hilingin natin yung kapayapaan para sa sarili natin. For 75 years, our church withstood the journey of conversion, of faith, and of true suffering, rooted in this love. We hope, we pray, na sana throughout the years to come, mawala man tayo o nandyan pa tayo, may her love and grace guide each step of our journey forward. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord. Salamat po Pastor Cynthia sa iyong insightful reflections and sharing. Again, a round of applause. Ave Maria Purísima, sin pecado concebida. May misa tayo na 5, we're running out of time. Si Brad Chris, excited na ang sharing. Kaya tawagin natin si Brad Chris sa kanyang sharing. Bago ng kanyang sharing, si Brad Chris ay sakrista natin dito, all around. Secretary, sakristan, driver, utusan. So, yan. Magbibigay siya ng kanyang testimony sa atin kung paano naging mahalaga ang Fatima sa buhay niya. For 8 years dito siya. Brother Chris. Maray na hapon po sa Davos. So, good afternoon. So, buhay pa ba? Gising pa ba? Gising na sing pa. So, kahapon lang ako sa kasabihan ni Father William na mag-share ngayong hapon. So, kadarating ko lang galing ni Gaspi kasi nag-attend ako ng team meeting ng empleyado namin kahapon hanggang kaninang umaga. So, kadarating ko lang ngayong hapon from Gaspi. So, sabi niya, i-share ko ba yung journey ko dito sa Fatima? So, may journey of faith at Our Lady of Fatima Church. So, ako pala si Chris, ako yung age na tuloy. Dati po ako sa Krista ng Our Lady of Fatima mula taong 2002 up to 2010. So 2002 po ako nag-start dito sa Fatima hanggang 2010. So 8 years po ako nag-stay dito sa Fatima. So hindi po ako nag-start ng time na ito. So, paano ako nakaabot dito sa Fatima? Sininang ni Mama sa kasal, ni Papa, si Lola Lilian siya sinagdara sa Pilipino sa Fatima. Yan, ako sa Pilipino. So supposed to be sabihan niya ako na to, elementary pa lang, pinapapa-encourage na ako magtawag sa seminary at that time. Tapos after high school, sabi niya, ano kaya, di ka pumalong ngayon sa seminary. Kami ngayon may sponsor sa EGO, sa Pampati. So nag-design ako na rin talaga. So kung may kaibahan si Father William sa Fatima that time,
Sabi niya, Maria Pamayanis, dumang ka muna sa Fatima, kamayo kay Ibana si Father William, para kayo may kaibana. So, duman po nagpuon si Jordy Kundi sa Fatima. So, yan. So, naging bahagi po ako ng iba't ibang gawain sa simbahan. So, nung nandito ako sa Fatima, naging secretary po ako. So, naging driver po ako ng Fatima. So, electrician. So, caregiver. So, sabi ko ako po, pag na-hospital sila Father William, si Father Faye, ako po taga-bantay sa hospital. Accounting staff. Nag-training din po ako ng accounting sa Manila, sa parish na Immaculate Conception sa Dalmar, para sa parish accounting. And then, nung nagpagawa po tayo ng simbahan, nagpa-renovate tayo, ako yung nanang kamay ni Father Kim that time. So ako yung nag-order ng lahat ng mga materials sa construction. Sa akin, pinanigay ni Father Kim yung pera na magpasahod sa mga tao. So ako nag-monitor everything ng mga tao, na pumapasok, yung body, mga katriyado. So ako lahat nag-ahandal po that time. So minsan tagal-tagal tagaluto, kung ano ba ang mga kailangan na gawain po dito sa simbahan. So, ngayon po, nais na bahagi ang aking paglalakbay ng pananampalataya sa Our Lady of Fatima Church. Pasensya na Father William, kung may mga mababanggit ako na hindi mo magugustuhan, dahil ngayong hapon po, hawak mo konti. Yan. So, kung ihahabig ko po yung karanasan ko dito sa Fatima, parang ano po, mystery ng Santo Rosario. So masasabi kong naranasan ko ang yugto ng kalungkutan, kagalakan, liwanag at tagumpay. May mga sorrowful, joyful, luminous, glorious moments na naging mahalagang bahagi ng aking buhay at pananampalataya. So unang 2 taon ko po dito sa Fatima. So yung first 2 years ko sa Fatima, nag-aaral pa ako that time ng college. So pinagsasabay ko yung pag-aaral ko, and then pagtulong ko dito sa Fatima at time. So, nag-take po ako ng electrical engineering and technology sa BCAP that time. So, dyan din po ako nag-graduate ng college. So, yung stay ko po dito may sorrowful, joyful, luminous, glorious moments na naging mahalagang bahagi ng aking buhay, pananampalataya. Diba sa totoo, pag nandito ka sa simbahan, lahat na yun, mararanasan mo. So may mga time na malungkot, may mga time na masaya. So minsan, glorious, kasi na-achieve mo yung isang bagay. So nung 2 taong kong paglilingkod, masasabi ko na ito yung time na sorrowful moments ko dito sa Fatima. Kasi that is the time na may iwalay ako sa family, and then dito na ako titira sa Fatima, na mag-isa. So that time, kami lang ni Father William yung nakatira dito sa Fatima. So, madalas si Father William nasa Manila that time kasi nagkaroon siya ng health problem, na-operahan siya po sa Manila. So, minsan madalas talaga, ako lang mag-isa dito sa simbahan. So, dahil dito maraming pagkakataon na ako yung natitira nag-asikaso ng mga daily needs dito sa simbahan, yung pag-contact sa pari, yung pag-ready ng mga ng simbahan para sa misa. So yan yung common na ginagawa ko every Saturday sa Sunday. So ngunit hindi ako pinabayaan ng Diyos sa tulong ng prayer warriors na aking na-organisa. So that time nag-organize ako ng prayer warriors na nagpipray every 3 o'clock. Nasabi ko sa kanila, dapat hindi lang prayer. Kailangan inikayat ko silang maging mas aktibo, hindi lamang sa panalangin, kundi maging sa paglilingkod sa simbahan at paghahanda sa tahanan ng Diyos para sa banal na misa. So tuwing Sabado ng umaga, nagtitipon kami ng mga prayer warriors. And then nagdadasal kami ng Santo Rosario. Pagkatapos, sama-sama kami nagtutulungan at tayo sa paglinis ng buong simbahan. So kaya, kumbaga mag-isa lang ako, so in-encourage yung mga prayer warriors that time na
tumulong sa everyday preparation ng church. So bilang isang college student noon, may mga pagkakataon na nakaramdam ko ng pag-iisa para pangamba. So ngunit sa gitna ng lahat ng ito, mas lalong naramdaman ang presensya ng Diyos. Sa bawat pagsubok, natutunan kong magtiwala sa Kanya. Unti-unti kong naunawaan na hindi na tayo iiwan. Lalo na sa mga panahon na pakiramdam natin, tayo lamang yung lumalaban. So isa sa mga hindi ko malilimutan na karanasan ko dito sa Fatima, yun nagkaroon ako ng lagnat that time na mag-isa lang ako dito sa Fatima, sa simbahan. So hating gabi noon na halos so hindi ako makatayo that time, so nangihina ako. So nahihiya din akong tumawag sa kapitbahay namin dyan sa kapila, kina Tita Malo, para sabihin na masama yung pakiramdam ko. So humingi ako ng tulong sa mahal na Birhen ng Fatima in Divine Mercy. So nagdasal ako that time ng Rosary in Chaplet of Mercy. So, and then after, nahubilig din ako na sana pagalingin ako ni Lord that time. Kasi, iba yung pakiramdam ko eh. So pagkatapos kong magdasal, so may nangyari hindi ko inaasahan. So unti-unti ako nakaramdam ng mabubuti yung pakiramdam ko that time na natila ba yung lagulat ko, nagdahilan lang that time. So yun yung time na naniwala ako na yung presensya ng Diyos na patunayan, na buhay, nakikinig ang ating Panginoon sa mga panalangin at kumikilos sa paraang hindi natin lubos na unawaan. So tunay nga ang sinasabi sa Bible, Marcos 11:24, sinabi ko sa inyo, ang lahat ng inyong hinihingi sa panalangin, paniwalaan ninyo, inyong tinanggap, at ito yung mapapasa inyo. So marami pong meron himala na nangyari sa akin. Nandito ako sa akin, isa po yun sa mga himala until now, hindi ko mapaliwanag kung bakit, kung paano nangyari. Na may nagdat ka, na after ng prayer, after na hiningi mo sa Diyos, na pagalingin ka, umaling ka. So sa akin po, kung nagkaroon ko ng problema sa nerve, na hindi ko maikalaw yung balikat ko. And then, nag-therapy na po ako that time sa Madre Center for ilang session na that time. Sorry Lord, pero lumapit din ako sa mga albularyo that time kasi hindi ko na kaya ng sakit. So may mga sinabi na may nainggit or may nagkakaraw sa Bicol. So, Good Friday that time, pumunta ako sa San Francisco Church. Nakita ko yung image ni Jesus na nakahiga. Lumapit ako Good Friday. Hinawakan ko. Tapos after mga hinawakan, dumambit ko dito sa balikat ko. Right after that day, magtalikod ko dun sa image. Nagtaas yung kamay ko. Naigalaw ko siya. So, yan yung isa sa mga miracle na naranasan ko, na until now, iniisip ko na talagang totoo yung himala kapag hiningi natin sa Panginoon. So, ako naman po, nung nag-aaral ako ng college sa BICAP, hindi naman ganun kataas yung tuition fee sa eskwela kasi bigat naman sa public school. Pero pagdating po sa project, yung mga project namin, medyo mataas kasi yung course namin, yung demand kasi ng mga project namin, medyo yung price ng mga gagamitin sa project, medyo mataas kasi engineering, medyo yung mga materials talagang doon babawi sa gastos. So, ngunit sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, nagpadala siya ng mga tao na instrumento ng kanyang kabutihan. So, nung nandito po ako sa simbahan, so marami po ako, nagpapasalamat po ako kasi may mga ginamit si Lord ng mga tao na tumulong sa akin that time. So may mga mamis po ako
that time dito sa Fatima na regular ko nagbibigay ng extra na financial support para sa pag-aaral ko. So yung iba po wala na ngayon, hindi namatay na. So halos lahat yata wala na ngayon. So, kumbaga, iisipin mo na kapag malapit, kapag sinusunod mo yung will ni God, may mga ginagamit na tao para tumulong sa akin. So nakapagtapos pa ako ng college na hindi po ako humingi ng kahit piso sa parents ko. So lahat po yun dahil sa biyaya ng Diyos. So, because of that po, hindi lang po ako yung natulungan that time. Kasi minsan may mga classmate po ako that time na wala din pang-enroll. So yung extra money ko po na nakukuha that time dito sa Fatima, doon sa mga mamis ko, binibigay ko po sa mga classmate ko that time. Kasi minsan pag kulang na talaga yung pambayad nila sa eskwela, so sabi ko, ako na muna magbabayad para lang makapag-enroll kayo. So, in return po, kung makikita niyo sa taas po ng kumbento na to, may image dyan ng Mama Mary na nakakaga si Jesus. Tapos yung paint din ng Chinese Mama Mary, give po yun sa akin ng isang classmate ko because tinulungan ko siya ng college kami. Yung malaking paintings po dito sa taas. So, yan po yung gift ng classmate ko na natulungan ko that time na nag-aaral kami ng college. So, sa pamamagitan ng Our Lady of Fatima Church, lalong lumalim ang aking relasyon sa Panginoon. Ang pakikilahok sa banal na misa, paglilingkod sa simbahan, at pakikisama sa kapwa pananampalataya ay naging daan upang mapatatag ang aking pananampalataya. Dito ko natutunan ang paglilingkod ay hindi lamang tungkulin, kundi isang biyaya at pagkakataong mapalapit sa Diyos. So naging aktibo po ako that time sa iba't ibang organization dito sa simbahan. Umuha po ako sa prayer meeting, sa every Sunday may prayer meeting kami that time. Pupunta po ako sa mga life spirit seminar. Nakarating po ako ng Manila that time para mag-attend ng mga sa Lord's Block Charismatic Community. Nakapag-attend din po ako ng mga national convention ng Divine Mercy that time. Pumunta kami sa Bulacan, sa Legazpi, sa Daet, sa dito sa Naga. So ang aking joyful moments naman po, luminous and glorious moment ko po, yung nakita ko na hindi lamang sa aking personal na buhay, kundi maging sa paglago ng ating community. So nasaksihan ko kung paano nagkaisa ang mga mananampalataya, kung paano naging matagumpay ang ating mga gawain dito. Nung nagkaroon po tayo ng Christmas concert, nakita ko kung paano lumago yung institusyon sa Mahal na Birhen Maria Fatima sa pamagitan ng Dawn Procession. Unang sa every first Saturday of the month. So that time po, nagkaroon tayo ng Christmas concert. Doon ko nakita kung paano yung every community ng simbahan nagkaisa sa isang goal that time na magkaroon ng concert para sa benefit ng simbahan natin. So makikita mo yung family ng Fatima talagang masaya that time na every time yung practice talaga yung connection, yung turingan that time ng every community, the PCDP, the Divine Mercy, the youth, the Chinese, Filipino-Chinese Catholic youth, the kids, talagang nagkakaisa pag may practice. So kasabay ng paglago ng community, ay automatic natupad din yung pangarap ko na pinagdadasal. So nakapag-graduate po ako ng college sa tulong ko ng Our Lady of Fatima community. Yan. So, after po ng college, nagtrabaho po ako. So, naging department officer po ako ng SM Naga. Nung nag-open po yung SM Naga, so nabigyan po ako ng malaking tiwala ng SM company. Ako po yung tagahawak ng susi ng SM that time. So, hindi po bumubukas ng SM pag wala po ako. Kasi ako lang po yung authorized na mag-umawak ng susi ng SM Naga that time. So, yun po yung first private job ko.
right after na, kasi nung graduation, after graduation ko po in 2007, sabi ni Father William, mag-serve ko muna sa simbahan full time para naman naibalik mo sa community yung tulong na binigay sa iyo. So kaya in 2007 up to 2010, so nasa Fatima po ako full time. And then 2009, nagtatrabaho na po ako sa SM noon. The same time, nagtatrabaho po ako sa Fatima kasi si Father Perry that time, wala pang secretary. So ang pasok ko po sa SM, kasi kailangan ko lang naman buksan yung SM. So kailangan pumasok ng 8 o'clock in the morning up to 12. So babalik po ako ng SM ng 6 ng gabi hanggang 10. Kasi kailangan ko isara yung SM. So from 1 to 5, nandito po ako sa Fatima, nagre-receive po ako ng mga pag-iisa at yung mga concern dito sa Fatima during nung time ni Father Perry. And after that, nakakuha na kami ng secretary. Nag-full time na po ako that time sa SM Naga. So sa panahon iyon, yan. So sa ngayon po, sa loob ng mahigit na 15 taon, so 15 years po, nagtatrabaho ko ngayon sa Princeton Group Company as HR manager po ng company. So 15 years na po ako sa Princeton Group Companies. So 5 company po yung ina-handle ko sa Princeton. So 1,400 employees po yung hinahawakan ko sa buong company ng Princeton. So yung branch po namin buong Bicol, tapos din pa namin Batangas. So naniniwala po ako sa mga aral na natutunan ko dito sa Fatima. So yung disiplina, pananampalataya, katapatan, pagpapakumbaba at pagmamahal sa kapwa. Ang naging matibay na pundasyon ko sa pagharap ng mga hamon sa buhay at sa aking profesyon. Marami po akong natanggap na biyaya, hindi lamang material na aspeto, kundi higit sa lahat sa kapayapaan ng puso, pag-asa, karunungan, at lakas ng loob sa pagharap ng anumang pagsubok. Natutunan ko po na ang tunay na pananampalataya ay hindi nasusukat kapag maayos ang lahat. Nasusukat ito kapag patunay tayong nagtitiwala sa Diyos kahit na sa gitna ng paghihirap, pagdududa at kawalan katiyakan. So lubos po ako nagpapasalamat sa Diyos, sa mahal na Birhen Fatima, kay Father William, sa buong community ng Our Lady of Fatima Church, at sa paggabay sa kanilang paggabay, panalangin, pagmamahal at tiwala. Malaki po pong bahagi ng buhay ko sa pagbubuo ng kung ano ako ngayon, yung Our Lady of Fatima Church. Kasi ito po yung isa sa mga foundation kung bakit po ako naging successful ngayon sa buhay ko. So, ang isang na-realize ko lang po na kapag yung tiwala mo, talaga yung 100% trust mo kay Lord nandiyan. So, hindi ka talaga bibiguin. Kasi nung 2 years ago, nag-pray ako sa Lord, makapagpakasyon ako sa Japan. Makapagpakasyon ko ako sa Japan. Tapos this year ko sabi ko, Lord, saan makapagpakasyon dito ako ng Korea? Nakapagpakasyon ko ako ng Korea. So sabi talaga, pinili ko ng Lord, yung inipit ko, kasi pag yung trust mo kay God, kasi every time na humihiling ako, naniniwala ako kay Lord na ibibigay niya. Kasi pag hindi niya, hindi yun para sa iyo, hindi yun ibibigay ni Lord. So, sa aking paglalakbay po ng pananampalataya at pagpapatuloy hanggang ngayon. So, yung paglalakbay ko po sa pananampalataya, pagpapatuloy ko siya hanggang ngayon. So, ngunit saan man ako dalhin ng buhay, naladala ko po yung mga aral, karanasan, kayayang natanggap mula sa simbahan ito, dahil sa Fatima, naging mas matatag ang aking pananampalataya at mas malinaw ang aking layunin na mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa lahat ng aking pinagdaanan, isa lang ang mahalagang katotohanan na aking natutunan. Kapag isinuko natin ang lahat sa Diyos, ang buong puso at tiwala sa Kanya,
hindi niya tayo papabayaan. Maaaring hindi niya ibigay yung hinihiling natin, ngunit ibibigay niya sa tamang panahon ng higit na nakabubuti para sa atin. So maraming salamat po. Naway patuloy tayong kabayan, pagpalain, palakasin ang ating Panginoon. For God, natin ang possible. God bless us all. Alam mo si Chris, hindi siya makahilig sa akin. Kasi sabi ko, Chris, isa kang biyaya ng Diyos sa Fatima. Kulang pa yung sharing niya. Idadagdag ko. Hindi nyo na itatanong, si Chris nagkaroon ng cancer yan. Ngayon, meron siyang bukol dito. And then, natatakot siya kasi sabi ng doktor, pa-opera ka na. And then, nag-seek ng second opinion, sabi na siya, opera. And then, si Father Tony that time, galing sa Europe, meron silang reliquia, primera klase, exposibus ng Faustina, yung nilagay sa Museo de Troso. Dinala namin dito. At dinala namin dito, ang mga beneficiaries din ang pinunta namin sa mamalinan ko, nagbubulong doon dito, ang laki-laki. Nagdasal kami. Yung bukol na yun, inoperahan. Kasi operahan sana, matanda na siya. Lumiit yun. And sabi ko, punta tayo sa kay Chris, kasi meron dito. Nagdasal din kami doon sa opisina niya, si Father Tony, nagdasal ako rin. And then, lo and behold, pagbalik na doon sa kay Dr. Pio, sabi niya, ano nangyari? Hindi na siya operahan. So yun ang kababalaghan na ginawa ng mga talang awa at mga birin ng Fatima. Palakpakan si Lord. Yan si Chris. Ganyan lang yan, miss-miss. Pero ang dami niyang yung sinasabi ni Father Ezekiel na journey of suffering. Naku, ang dami niyang isang baldiang iyak ang buha niya. Kasi tinuruan mo siya magmaneho. Umiyak. Sabi ko, hindi ito antag. At ito nasa daan. Diretso ang tingin. Yan. Natuto siya. Hindi lang siya sa Cristo Mayor, sekretary, kundi siya ay naging driver din. Siya part-time. Pag walang driver dito, all around. Yan. At ngayon, pinasok ko siya sa SM. Kasi sabi ko, kailangan magmumpun ka, kailangan mamayagpak ka. Kumukuha ng recommendation ng SM si Ms. Rosiaco ng mga kadanaga na sabi ikaw ang recommend. Tatlo ang na-recommend ko. Si Jeanette Padilla, graduate ng nursing, full-fledged professional, tapos yung isa pa, manager, tapos si Chris. Sa tatlo, si Chris lang ang 23 anyos. Sabi ng Rosiaco, mas gusto ko ito kasi galing sa simbahan. Oo. Sabi ko, sige, subukan mo. Sabi ko, 23 anyos ka lang, siya ang pinakabata na kikustodya ng kasal sa buong Pilipinas. Ngayon, nakuha siya. Sabi talagang matibay talagang na-recommend mo, Father. Sabi ko, ay salamat naman. Yan. 3 years lang sa doon. 3 years lang sa doon kasi na-pressure siya. Ang trabaho niya, kikustodyan. Ngayon, ang trabaho niya, kasi wala pang marketing manager, siya ang inutusan ng kasal. Umikot sa mga bayan-bayan sa LGU para i-promote ang SMC, etc. Sabi ko, pagod na ako pakita. So, nag-decide siya after 3 years. Ang pero ang sweldo niya, isa lang. O ang marketing manager, dapat isa lang sabi, lugi ako. Hindi siya nag-iisip sa nalugi, pero ang pressure, grabe. Pinin-pressure siya ng todo na kailangan magkaroon ng sale. Pero lo and behold, sa mga SM na binuksan dito sa buong ang naga, hindi naman sila na binokota, di ba? Lahat sila, kaya yan, ang dulot sa kanya ng Fatima. Kaya we must be proud of Chris kasi si Chris ay isang biyaya ng Diyos. Amen! Ito, isa na ako. Isa na lang. Nag-promote tayo ng pledging kasi kulang ang ating income. Siya ang unang tumugon sa ating kampanya, Rosada, na magbigay ng monthly pledge. Oo, sa kanya malaki na yon. Pero sa kanya malaki na yun. Maliit pa lang. Pero okay na yan.
magdulot ng aral. Lalo na sa pananampalataya sa Divine Mercy, magpapahibahin sila at sa ating mga devotion. Kaya sabi niya, pagka tayo mayroong pananampalataya, huwag tayo matakot. We walk by faith, not by sight, sabi ni Father Ezekiel. Kaya si Chris, pinatunayan niya na ang buhay ay hindi madali. Pero pagka ikaw ay nakaangkla sa Diyos, huwag matakot. Sila ang aking advisor. Kasi dami yung problema na nakaharap, nasusolve niya. Hindi lang mas nangyayari, kundi buhay pamilya, buhay mag-asawa, nasusolve niya. O, ganyan, hindi sa pare. Ganun ka, kabakiran ng kanyang influence, kanyang ngisi lang. Oo. So, yan si Chris, ang ating former secretary sa Christian Mayor all around. At ngayon, sila ang Hermano Mayor. Masya. Salamat ng marami. Ito ang unang series ng formation talk natin. At meron pang susunod sa July or June 28 about film viewing, and then meron guided questions. Sana bumalik ulit kayo kasi itong 75 years ng pattern na history ay atin to. Hindi to sa iba kulit sa atin. Kaya lahat kasali lahat. Amen? Amen! Meron tayo, sabi ni Father Ezekiel, lugaw daw. Kasi nung nag-procession siya, lugaw ang nakita, sabi niya, ngayon pansit na. Masarap ang pansit. May siopaw pa tayo. May soft drinks pa. May coffee pa. Amen! This time. Blessed Lord is good, who is about to receive your bounty through Christ our Lord. Amen. Magpapicture tayo, Father Ezekiel. May misa sa alas 6 sa Francia. Tapos, si